Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Epektibo na ang mas mataas sa buying price ng palay sa National Food Authority. Nasa 17 hanggang 23 pesos kada kilo ang bili ng NFA sa fresh o basang palay, habang 23 hanggang 30 pesos naman sa malinis at tuyong palay. Ayon sa Agriculture Department, makakatulong ito upang mapalakas ang kita ng mga magsasaka at maabot ang 300,000 metric tons na target ng rice buffer stock ngayong taon. Yes. Well, it should help the farmers earn more money while we can do buffer stocking at least sa tail end ng harvest na to. Kumami rin marami stocks natin. Magsasagawa ang Department of Labor and Employment ng job fair sa 76 na lugar sa bansa sa Labor Day. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mahigit sa 1,000 employer ang lalahok sa job fair. Kabilang sa mga kailangan ay mga production worker, customer service representative, cashiers, baggers, sales clerks, laborers, carpenters, painters, microfinance officers, financial advisors at marami pang iba. Pinapayuhan naman ang mga job applicants na maghanda ng resume at mga kinaukulang dokumento. At samantala, sabay-sabay din na magbubukas ang mga Kadiwa store sa May 1. Sa ganitong paraan niya, magkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na makahanap ng trabaho at makabili ng mga abot-kayang produkto. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, gipahigayon neto itong Lunes sa milabayng simana ang Amuma Con Mother Care Program alang sa mga mabdus sa Marilog District, Davao City. Mabot nga to sa 35 kapangabuntis ang nakabenepisyo sa maong programa nga gihanyag sa mga voluntaryo gikan sa mga civic group. Kinsa naghatag og higayon nga maghatag og oportunidad ang mga mabdos alang sa libreng educational campaign din hingusgan ang pagkabuntis, family planning ug breastfeeding. Lakip na usab sa gihatag ang libreng medical check-up ug dental check-up. Gani dunay mga giveaways nga nadawat ang mga benepisaryo sama na lamang sa bugas ug gift bag kadunay unod nga sanitary kit ug mga dilata. Samtang gibutyag karon sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA accredited Wangan Agricultural Office nga nagkaubos ang interes sa mga estudyante nga nagkakuha og kurso kabahin sa organic agriculture. Sumala pa ni Anthony Macadine, ang instructor 2 sa Wangan Agricultural School, tungod kini sa paglantaw sa mga estudyante. Di nagtuo sila nga tigbungka lang og kini og yuta kung mag-uuma apan gibarugan ni Macadine nga importante ang paghisgot sa organic farming alang sa kalambuan sa atong agrikultura. Kani tungod nini dako usab ang epekto sa productivity sa nagkadang livestock. Lakip na sa mga prutas o gulay sanglit nagkagamay na lang ang mga estudyante nga nagtuon sa tamang proseso sa pag-produce niini. Ug dako kini epekto sa food security dinhi sa atong komunidad. Padayon ang pagpromotar karon sa buhatan alang sa pagtaas sa level sa interes sa mga estudyante kabahin sa organic farming alang sa pagpalambo sa agrikultura dinhi sa nasod. Ang panggobyerno nagahatag og mga scholarship para makuha nato ni nga mapadaghan no ang ato mga technology ug may share sa ila kung unsa tong mga techniques and technology nga pwede nila nga ma-apply sa ilang mga uma. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.